once na okay na yun, sana no ay magawan siya ng paraan ng ating local government unit, LGU of Davao City, na wag nang antayin yung proposed or yung naka-target or naka-assigned na date para sa inauguration, para sa turnover sa Madlang People. So kailan ba yun, no? Nung huli kong nabasa, that's sometimes in first quarter of 2026. So pag sinabing first quarter of 2026, that would be January, February, or March. So syempre, ako bilang sanay na ako na kumbaga sanay na tayo mga Pilipino na maka-experience ng mga delayed projects ng government, no, ng mga government projects. So just hindi natin alam, may maraming mga considerations, instances, mga hindi natin alam, sila din nakakaalam dyan bakit talaga laging delay. May pera naman ng gobyerno. Actually meron akong mga naririnig kasi ako ngayon usuero, no, ay talagang palatanong na out of curiosity na bakit kasi nagde-delay bakit pag mga government projects ang bagal, ang tagal matapos. Bata pa ako niyan, like may elementary, high school, something gano'n, no. Isabi sa akin ng mga taga-opisina, mga taga-gobyerno din, no, na kasi kapag sa government kasi daw or yung public na mga government projects ay may mga papilis pa daw pirmahan, marami pang mga dapat aasikasuhin, mga ganun, no? So sobrang daming mga kuskus balungos kasi hindi daw kasi yan pwedeng madaliin kasi ano nga siya, kumbaga ang nagmamay-ari niyan is parang marami siyang pwedeng pagdaanan nga ng mga approvals, 'di ba, mga pirma, signature, marami pang mga kuskus balungos. Pero aminin natin, kaya naman talaga pinapatagal kasi nag-aantay ng mga kickbacks. Alam niyo yun, mga kickbacks, nag-aantay ng mga under the table, mga lagay, gano'n, no? Kaya pinapatagal. Kunyari, syempre, pag ikaw naman ay mayroong kumbaga nagmamadali ka, 'di ba? Kasi syempre sa trabaho, sa mga negosyo kasi time is gold, no? So time is equivalent to gold or more than money, 'di ba? Parang ganoon. So kailangan, sige na, magkano ba yung kailangan ipadulas dito kasi kurakot na yung nating gobyerno. 'Di ba? So totoo naman, 'di ba, na kurakot ang gobyerno kasi kung hindi kurakot ang gobyerno, sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, kung si CG Corona ay kurakot, kayo ay bumoto sa kanya, bumoto kayo pabor, no, sa husga na siya ay kurakot, ibig sabihin hindi kayo kurakot. Kung hindi kayo kurakot lahat dito sa aking harapan, bakit tayo naisama sa pinaka most corrupt countries in the world? Parang gano'n, di ba? So kurakot naman talaga ang Pilipinas, kasi kung hindi kurakot ang Pilipinas, sa totoo lang, hindi tayo magkakaroon ng napakadaming mga OFWs, hindi tayo magkakaroon ng maraming mga babae na mga magulang, mga nanay na pupunta na ibang bansa, mga parents, no, o ano pa man, mga padre de pamilya, mga breadwinners, no, para pupunta pa ng ibang bansa para magpaalipin para lang sa pera, para maipadala sa mga anak nila, bubuhayin nila. Kasi ang problema sa Pilipinas ay yung kahirapan. So bakit mahirap? Pag once na impoverished yung area means corruption. Ganon yun, ha, sumasalamin ho yun. Poverty equals corruption. So pag mataas ang corruption level means mataas ang poverty level. So 'di ba? Third world country ang Philippines kung maituturing dahil nga sa sobrang madaming mahihirap. Matalino, talented, hardworking. Yes, Filipino is the best. Pero pagdating naman sa corruption, grabe, daming kurakot sa Pilipinas, politician, kaya hindi tayo makausad-usad sa ating makakausad sa ating kahirapan. Kaya ang nangyari, ayan, abroad. Kung hindi makapag-abroad din, mangurakot na lang, magnanakaw, sasali sa sindikato, magbibinta ng shabu. Anyway, so balik ko tayo sa yan na nga, delayed project. Dapat kasi to, 'di ba, last quarter of 2025. So expected ko talaga siya since sanay nga tayo sa delayed project ng government natin. So that's October, November, and December. Pero nangyari August pa lang, and September matatapos lahat-lahat. So sana yung target of inauguration na first quarter of 2026 na maaring January, February, or March. Nasabi ko March na lang siguro, pero sabi naman ay hindi, talaga January. Sure na yun. Well, so okay, doon na tayo sa January. So maaga na ho yun, no? Kung pag-usapan natin yung last year na hindi pa natin nakita yung development itong tulay. Pero ngayon dahil nga andyan okay na siya, so siguro baka naman, no, na ma-inaugurate. Ano sa tingin nyo? Kaya ba itong i-inaugurate ni DPWH i-turnover sa atin, Madlang People, by month of September? What do you think, no? So sana nga ma-inaugurate na to. Yun, balik tayo, quick review tayo, or balikan natin yung historya ng Bukana Bridge project na to, kasi hindi talaga may iwasan ng mga tao about legacy, kung kanino ba talaga itong gawa, sino may-ari, kailan to nagsisimula. So ang tanong ko dito is, Bukana Bridge project part of Duterte administration,
Kasi nito kasing bago lang nakita ko sa mga kahit tinayo yung post sa DPWH, ang nakalagay dito na project daw to under BBB, Build Program. I mean, Build Better More ni BBM. Pero sabi ko, kaya tinanong ko kung talaga ito bang Bukana project ay part ba siya ng proyekto ng kay Tatay Digong administration. So, ang sagot ho dito is yes, the Bukana Bridge project was initiated and started under the Duterte administration as evidenced by the signing of the agreement for the China Aid local project for the Bukana Bridge in 2018 and its inclusion in the Build program. While its construction will be completed under the current administration, the project's foundation was laid during the Duterte term. The Duterte administration contribution signing of agreements and the groundwork for the Bukana Bridge was laid during the Duterte administration with the signing of key agreements for the China Aid localized project for the Bukana Bridge in 2018. Inclusion bill. Okay, ulit tayo dito Current administration continuation. Ongoing construction continued under the current administration with the Build Better More program of President Ferdinand R. Marcos Jr. supporting its completion. Of course, hindi siya pwedeng hindi niya i-continue kasi may budget. Ano nga yan, pirmado na, may budget na yan, no? Galing sa China, parang soft loan or something. Symbol of cooperation. The bridge is now being highlighted as a symbol of international cooperation funded by a China Aid Grant Program. In summary, while the Bukana Bridge is being completed under the Marcos Jr. administration, its origins in significant early progress occurred during the Duterte administration, no, 'di ba? So sa mga diyan magbabalak na mag-claim na BBM legacy, totoo 'yan, ha? Sampalin ko yung mga bibig ninyo. Sige. Subukan niyo angkinin, ha? So ito ay parte ito sakop sa Davao Bypass projects, no, sa Build program ni Tatay Digong sa kanyang flagship project. Ito kasi tinan natin the project once completed is expected to complement the Davao City Coastal Road. The Bukana Bridge project under the Build Better More initiative of the administration initiative daw of President Ferdinand Marcos Jr. is an essential part of the country infrastructure. So ang nagsulat nito ay PTV News, I don't know. So ito yata yung PTV News, if I'm not mistaken. Dito natatrabaho si Erwin Tolfo noong araw bago siya naging cabinet secretary naging DSWD. Anyway, so tinanong ho natin dito kung ito ba ay parte ng tawag nito yung bypass road project, Davao Bypass Roads project, bypass and coastal roads project si Tatay Digong. So the answer is okay, no? So yung tanong ho dito is kung kasali ba itong Bukana Bridge project sa Davao Bypass and Coastal Road project ni Tatay Digong. So ang sagot ni Wikipedia, yes, the Bukana Bridge project is an integral part of the Davao City Coastal Bypass Road project and a significant coastal road project in the Philippines envisioned under President Duterte Build program and continued under the Build Better More agenda. The Bukana Bridge connects the eastern and western coastal areas of Davao City, providing an alternative corridor to ease traffic congestion. Yun! So, yun magbuniho tayo mga taga Davao dahil nga sa meron na tayong tulay, mabubuksan na ho ito sooner or very soonest, di ba? Parang ganon. And ayun na nga, makakaluwag-luwag na tayo, makakahinga na tayo sa sobrang problema natin sa traffic. Sobrang congested na natin, no? Ang dami kasi nagsilipatan sa Davao City. Ang dami mga pamilyang nagmamigrate ho dito dahil nga sa Davao City is very ideal city para sa mga taong law-abiding citizen, gustong malinis, gusto ng preskong hangin, kahit paano pasok pa rin sa air quality index, ligtas tirahan para sa mga asthmatic. Pwede siyang tirahan for retirement, pwede rin dito tirahan para sa mga may mga maliliit na mga bata, may mga kasi child friendly ang Davao City Hall of Famer. Yun, Hall of Famer ang Davao City when it comes to that parangal, no? Sa ganyang category. So ibig sabihin po may mga batang maliliit kayo dito, mga bata, so pwede siya pasok dito ang ganong kategory ang Davao. So kaya maraming mga pamilya dito na dito nagsimulang magtayo ng kailang pamilya. Anyway, so sa mga may estudyante, so Davao City is a perfect place din para dito paaralin yung mga anak. Gawa nung marami kaming universities, no? World class international. Mayroon ba international school? So far ang alam ko lang Precious. May mga kami dito, no? Mga
ano din, sikat din. Meron kaming National University, meron kaming Lyceum of the Philippines, meron kaming Mapua Malayan Colleges, meron kami ditong Kingdom of Jesus Christ na grabe, almost 100% tong huli kong nahita, parang 100% ang passers ng sa lawyers. Di ba, ang galing, no? So yung mga medical schools, Diyos ko, grabe, top 1 lagi. Davao City, mga eskwelahan. In fact, dinadayo nga na yung Davao sa mga Indian, no, para po dito mag-aral. And ano pa, so maliban sa mga gandang eskwelahan, perfect din ito mag-send ng yung mga anak for college, for any universities, kasi ang Davao City ay meron kaming Lake Urban. Ibig sabihin yung mga anak ko ninyo na gusto magwalwal to kasama ang mga barkada tropa, okay na yun. Pero mayroon silang curfew, like alauna, makakatulog na sila mahigit. Lampas alauna, alas 2, tulog na sila. At hindi sila malilit sa kanilang pasok kinabukasan. Kasi nga, maagang nakauwi. Hindi kagaya sa Mega Manila, for example, and Cebu, no, for an instance, no, na napuntahan na natin one time na talagang magdamag ang doon, Alacan, sa may Maxilom and somewhere sa Manila, no, lalo na. So ang curfew nila, walang curfew yata. I don't know. Meron ba curfew sa Cebu? Parang wala naman eh. Kasi napansin ko yung dati na ako yung nakastay sa may 101 o Horizon 101, no, sa may Maxilom, Mango Avenue. Yung mga beer house, so talaga doon ay magdamag. Yes, alas 5 ng umaga. Maging ganun din sa Manila. So Davao City is the best place para sa mga anak na hindi sila go astray, no, hindi sila mapapariwara kasi mayroong curfew sa Davao City. Safe din, walang gahasa, walang gang rape, walang kidnapping sa Davao City na yan mga notorious, no. Kung meron mga nagahasa, merong na-rape, pero siya, parang isolated, buka talaga ng kalibugang hindi mapipigilan. Pero yan, patay din naman, no? Nanlaban, patay yung mga nahuhuli. Ganun lang, no. So Davao City is the best place, except sa mga tarantado. So congratulations sa ating mga taga Davao, Bukana Bridge update.